Kaya nga, nire-renew, ibinabalik ng bago sa atin. At ang maganda po doon, the renewal, that the empowerment through renewal na binabagit po dito, ay hindi po nandito. Example po, ito yung strength na meron ka before, ito yung init ng paglilingkod na meron ka before. When the empowerment of renewal comes, yung strength na ito, hindi siya mananatili sa level na ito. Tataas yung antas. Dadalhin ka doon sa susunod na level ng kalakasan ng kainitan sa paglilingkod sa Diyos. Mas lalo ka pang magiging mainit. Mas lalo ka pang magiging masigasig. Mas lalo pang mapagbubuti ang paglilingkod na iyong ginagawa sa Panginoon. Kaya po napakaganda po na binabanggit dito, no? The church is empowered for renewal to live fully in the Spirit para makapamuhay po tayo ng higit, ng lubos sa pamamagitan po ng gabay ng kanyang Espiritu. And then the third one, the church is empowered for service. It is not just for mission, but for service. We are being empowered to do service. Sabi nga po nung book ni Bishop Snacy, yung book of the Radical Church. There are five practices of being radical church. And one of those is yung service. Kasi sabi doon, no? Kung ang service na ginagawa mo ay ganito, sabi doon, duwain mo na ako hanggang single pa ako. Ay pag ako nakahanap ng arabo, ay ibukas mo pa. No? Ibukas mo pa ang iyong sarili sa paglilingkod. Huwag lang yung pinto ay nakasiwang lang ng gano'n, kundi dapat nakabukas ng todo. Kung paano, sabi nga kanina sa ating Sundays, kung paano ang Panginoong Jesucristo ay dalawang kamay ang nakabukas para po tayo tanggapin. Ganon din nawa tayo na yung ating mga kamay, yung ating buhay ay nakabukas ng gusto para makapaglingkod, para makapagdala ng paglilingkod sa tao.